Hello guys, magandang araw at nandito ako ngayon sa labas ngayon. So alas 6 na ng gabi dito sa Hungary at maliwanag pa rin. So ngayon guys, may share ako sa inyo na news about dito sa Hungary kasi ngayon guys, may bago na ang Prime Minister dito sa Hungary ngayon. So since bago ang Prime Minister, may mga batas na babago at kasama na doon yung mababago yung about sa mga guest worker. Para pala sa kaalaman niyo guys, ang guest worker, yun po yung under visa na mga migrant worker na nandito sa Hungary. Kasama na po yun mga factory worker, mga hotel, or mga general worker na nagtatrabaho dito sa Hungary. So lahat po yun under ng guest worker program visa ng Hungary. Dati kasi guys, ang visa dito sa Hungary ay Schengen visa pa. Since ito ay European country nga, under siya ng Schengen visa. So nung last Prime Minister nila, which is si Viktor Orban, ay natapos before matapos ang term niya as Prime Minister, binago niya na ito. Ginawa niya ng guest worker ang dating Schengen visa ng mga OFW na nandito sa Hungary. So ngayon guys, since bago ang Prime Minister ngayon dito sa Hungary, may bali-balita na tatanggalin yung mga guest worker. So before siya tumakbo guys, ito na yung platform niya talaga. Pag siya daw ay nanalo, ay tatanggalin niya nga daw yung mga guest worker or iwa-wipe out niya ito. So siguro guys, sa tingin ko malabo naman na mangyari ito kasi napakalaking bagay pag tinanggal nila yung mga OFW dito sa Hungary. Alam nyo ba guys kung bakit? Kasi 33% lang naman ng sinasahod namin ang kinakaltas nila sa tax ng government nila dito. So papayag ba sila na ganon-ganon na lang natatanggalin nila yung mga migrant worker at kasama na yung mga Filipino doon, na which is sabi nga daw ay over 300,000 na ba or 100,000. Correct me if I'm wrong na lang kung ilan na nga ba talaga yung mga Pilipino na nandito ngayon sa Hungary. Pero ayun na nga, balik tayo dun sa pinakang main topic guys. So about dito guys, sa balita na ito na i-wipe out ngayong mga guest worker. So wala pa namang nilalabas ang DMW na partnership ng government nila dito at ng government natin sa Pilipinas kung ano ba talaga yung mangyayari sa mga kababayan at sa amin na nandito na sa Hungary. Kasi ang nakalagay kasi doon guys sa post ito, kung makikita ninyo, ay hanggang June 1 na lang ang hiring ng mga job hiring dyan sa Pilipinas na papunta dito sa Hungary. So kung may hiring pa sa dyan sa Pilipinas, safe pa rin yung nandito na sa Hungary. So ibig sabihin, kung tatanggalin man nila yung mga guest worker na nandito na sa Hungary, so ibig sabihin may chance pa na tapusin yung contract na kailangan tapusin dito sa Hungary. So at siguro guys, advice ko lang din sa mga kabayan natin na nandito na sa Hungary, kasi hindi kasi maiwasan minsan na magkakaroon ng mga panic or mag-isip ng kung mga ano-anong mga bagay na hindi nakakatulong sa mga kabayan na nandito, kasi nakakadagdag lang din ng stress yan. So antayin na lang natin kung ano yung mga susunod pa na balita at yung advice ng mga agencies natin dyan sa Pilipinas kung ano ba talaga yung mga susunod pa na mangyayari dito sa mga kababayan natin na nandito sa Hungary. So ang masasabi ko lang siguro, stay calm at mag-relax lang tayo at mag-antay tayo ng balita kung ano yung mga susunod na mangyayari. So yun lang guys yung i-share ko sa inyo ngayon. Sana nakatulong at thank you for watching na rin. At huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong mga kababayan na matutulungan sa ating channel. So yun lang guys, thank you for watching and God bless.